Serbisyong lubos sa 882. Isang oras ng siksik na balita, panayam at impormasyon. Narito ang broadcaster na subok na sa paghahatid serbisyo. So good, so good. I got you. Vic de Leon Lima. Hello! Good morning! Bukas po ba mic ko? Bukas? Mic test. Kasi sabi ni Winner Contino, patayan ako ng mic eh. Good morning ho, on behalf of Kuyang Vic de Leon Lima na ngayon ho ay nagpapala ng lupa. Tayo muna magkakwentuhan. Tayo muna magkasama sa kabuuan ng ating pagsasempawid. Ngayon po namang maulan na araw ng Huwebes at si Edwin Eusebio Edwin Eusebio po ang inyong makakasama hanggang mamaya sapagkat tayo naman ay on call. Ito ang ating trabaho dito taong bahay. Kami ni paring Alex Calda. Si Alex Calda ay taong bahay with a matching tiger look. Yes, aming mga nasa sa news center. Ako naman ay nandito with a matching sabi nga smile para dito sa ating mga anchors na medyo takot din sa ulan. Yes, di pa kami nagsisimula. Di pa ako nagsisimula. Sabi, Kuyang, si attorney nasa courtroom. Ano ngayon? Nasa courtroom. Hindi daw makakalabas. Aba! Hindi ubra yun. Kailangan tawagin nyo si Tala Saldivar para kahit papaano ay medyo may maganda kaming anong tugtog yan, Winner. Pagpasok ni Tala. May standard extra na yun na, hoy, umuwi ka na. Mamaya pang yun, mamayang gabi pa yun. Naka-duty pa. Ano, hanggang mamaya ho, tayo magkahunta. Ano ba mga may init na balita? Siyempre pa, buksan ko muna yung ating interactive broadcast via Facebook para kayo ho'y kasama natin dito sa palatuntunan at agad kumakita yung inyong mga reaksyones, opinion at bahagi ng ating talakayan ngayong umaga. And of course, maaga bumabate si Miss Presi Ang Abianda. Ayan, Presi Ang Abianda at si Ate Makay Suzuki. Mga sabi nga natin daily listeners ng DWIC, wala silang BT1, walang bitawan dito sa ating programa. Lahat po'y sinusubaybayan. At habang kayo nandyan, tuloy ang ating mga paksa ng mga balita at impormasyon. Diyan ba sa lugar ninyo, ano ginagawa ng inyong mga barangay captains, yung inyong mga chairman, yung inyong mga tanod, may sumusweldo yan ha? Sumusweldo yung ating mga, sabi nila lingkod bayan, lingkod barangay. Ngayon makikita kung sadyang ginagampanan po nila yung mandate na binigay sa kanila ng gobyerno, ng pamahalaan at tayong mga botante para at least pangalagaan po naman ang ating kalusugan. Higit lalo pa humihigpit ngayon ang sabi ng pagbabantay at yung general community quarantine with heightened restriction ay patuloy pong ipinatutupad at inaprubahan ho yan alinsunod sa rekomendasyon ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases na palawigin yung GCQ with heightened restriction dito po naman sa Metropolitan Manila. Yan ay mula August 1 to 15. At ngayon ho ay July 28 pa lang, so nangangahulugan 2 linggo pa pagkatapos ng Agosto, yung susunod ay pagkatapos ng Hulyo, yung susunod na Agosto, 2 linggo pang singkad na tayo ho ay kang magtitiis dito sa GCQ. Anyway, sinasabi naman ng ilan, batay din sa observation, na adapted na, Kuya Winner? Adapted na tayo dun sa tinatawag na new normal. May mga kababayan, pag kayong aalis, para kung sabihin sa inyo, adapted na kayo sa new normal. Pag aalis kayo ng bahay, nakalabas na kayo ng gate, nalimutan nyo may face mask, babalik kayo. Di ba? Ay, bakit? Bakit ka bumalik? Nalimutan ko yung face mask ko Ibig sabihin, naging normal na sa atin. At natanggap na natin na kailangan lalabas tayo na may face mask. Di ba dati hindi naman? Ngayon pag nalilimutan, magbabalik ka pa para balikan mo yung face mask. Kami sa pati face shield. Kaya't yun ho ay ating pinapatupad. At itong Metro Manila, ilalim din sa GCQ yung with heightened restriction yung ating mga kalapit lugar. At tayo naman nagpapasalamat dahil despite of his busy schedule,
pag natawagan ko at nalambing ko sa ang ating punong kalihim ng Departamento ng Kalusugan, ay bibitiwan yung ilang kausap niya sandali lang at merong makulit akong makakausap. Nasa ligaw natin ang pinagpipitagan nating kalihim ng Department of Health Secretary Francisco Kiko Duque. Sek, magandang morning. Good morning po. Oy, magandang umaga sa iyo, Edwin. At sa ngalan ng Department of Health at saka ITF, maraming salamat sa pagkakataon. Opo, sir. At kami nais na mag-digress dito sa ating ipinapatupad na GCQ. Ito huy, alinsunod sa napagkasunduan ng IATF. Tama po, sir? Tama po kayo. At ito inilabas kagabi. Pero may mga napauna ng mga apela na pinadala kagabi matapos i-anunsyo nga ito. At mamaya, tatalakayan ng buong IATF yung mga apela ng mga ilan LGUs. Meron ho bang kahit papaano patikiman lamang sa amin yung mga paunang apela at reasons behind kung ano yung hinihiling ng ating mga, sabi nga mostly of our community leaders sa ating mga localities? Well, iba-iba kasi yan no? May mga iba gusto wag maghigpit o ibaba, de-escalate yung community quarantine. Kasi alam mo naman, ka-Edwin, apat ang klase ng ating community quarantine classification, di ba? Meron ka ECQ, MECQ, Yes, GCQ, at saka meron ka din MGCQ. In fact, yung GCQ nga, meron na heightened restriction. GCQ with some restriction. Normal GCQ. So, nang-mutate din Parang mong virus, nang-mutate din yung mga classification natin. Pero ganun talaga yun Hindi mo maiwasan na kailangan flexible ka rin, ano? Dahil binabalanse mo yung buhay at kabuhayan, yung kalusugan, at yung ekonomiya. No? So talaga hindi maibsan na may mga apela mula sa mga iba't ibang probinsya, highly urbanized cities, gaya ng Metro Manila o independent component cities. No? So mamaya, mahirap kasi pag-usapan ngayon na marami yan. So, antayin na lang natin yung decision ng IATF based on the further evaluation ng ating mga eksperto, yung Technical Advisory Group of Experts, yung mga epidemiologists natin, yung mga specialists natin, ano. So, mamaya ay malalaman natin kung yung bang apela na mag-escalate. Kasi iba gusto mag-ECQ Yung iba naman, gusto mas mababa. So, wala akong masasabing sa akin lang, magandang personal view ko lang, naman, na habang hindi pa tumataas ang mga kaso natin, okay, although of course, tumaas na rin ng mga 40%, no? 35 to 40%, tititignan mo NCR cases, no? Doon sa kanilang daily cases, from mga 650, yung 7-day moving average, no? 650 cases per day. Lampas isang 1,000 na tayo. Hari nawa, mapigilan na natin ito bago pa ito sumipa ng 5,000, 6,000, katulad doon nagka-surge tayo ng March and April. Huwag naman sana. Okay. Oo, huwag naman. Kaya nga, maganda na akin na pinakiusapan nga ang mga LGUs natin dito sa NCR, na dito tayo talagang paigtingin natin ang active case finding, ang ating contact tracing, okay, isolation, testing, yan, dito na, habang kakaunti. Kasi pagka marami na, mahirapan na kayong kumilos. Kundi, sasabihin na naman natin, ito, marami na naman tayong mga restrictions, limitations, pero habang maaga ngayon, maganda siguro makonsidera ng IATF. Ito ngayon isang tanong ng ating mga kababayan nakikinig sa ating interactive broadcast. Alam nyo ngayon ang radyo, Sek, nasa telepono na, di ba, napapanood nyo, itong interview natin, mababalikan mo sa Facebook Live. Ang tanong, ang tanong po ngayon ay, yung ating estado ngayon ng inoculation activities, yung mga nagpabakuna, where are we now, Sec? Well, ganito, no? Ang total doses na turok na natin, nasa mga 18.1 million, more or less, no? Yung first dose na turok natin, mga 11.3 million. Tapos yung second dose naman, mga 6.7, 6.8 million na.
So ang tanong, ilan lang naturukan natin mga Pilipino? Naturukan natin mga 11.3 million. Doon sa 11.3 million na yon, mga 6.7, 6.8 million, naka-second dose na. Okay, ano ang porsyento? Siyempre, tanong mo, anong porsyento ng herd immunity population ang meron ng proteksyon? Okay, dito sa NCR muna tayo, mga 30% na ng populasyon ng NCR, herd immunity population, mga 9 to 10 million yan, mga 30% na may kompletong bakuna. Very good. So, tumataas naman, ang ating vaccine coverage. Pero sa buong Pilipinas, hindi pa ganun kataas, mga halos 9 to 10% pa lang ang meron ng complete inoculation. Pero the good thing is, yung ating mga kababayan, mukhang sa tingin ko at sa tingin siguro rin ninyo, na-obserba ninyo, bumukas na ang kaisipan na wala na yung mga negative thinking against the vaccine, Secretary, tama? Kakaunti na lang ang meron hesitancy. Lumalaki na ang bilang, batay sa Pulse Asia at saka SWS, halos 50%, 45%, ang gusto na magpabakuna. At tumaas ito mula 16% lang noong nakaraan survey. Sek, gusto ko marinig sa iyo dahil may mga, di ba, before this ay may mga study na lumalabas, laganap ngayon yung mga tawag nito, yung mga, should I say, fake news. Pero ito, gusto kong makumpirma mula from the Secretary himself. Yung po bang COVID-19 ay magiging, sabi nga natin regular nang dadalaw sa atin or magiging seasonal disease na ba ito, Sec? Well, mukhang matatagalan pa bago talagang mawala yan. Baka nga hindi mawala, tama ka, baka maging common flu. Kumbaga, nangyari sa AH1N1, naalala mo noong 2009. Nagkaroon tayo ng pandemya ng AH1N1, ako din ang kalihim noon. At yun naman, tamod na lang, hininto yung pagdeklara na pandemya dahil naging parang seasonal flu. Tama ka, no? Edwin, baka maging seasonal flu. At sana, ganun din ang kalalabasan ng COVID-19. Kapag napalawig na natin ang vaccination coverage sa Pilipinas o sa buong mundo, ibig sabihin, kaya na natin ito na we can live with it. Kasi gano'n naman yan we can dance with it. Na hindi na talagang maapektuhan ng gano'ng katindihang ekonomiya. We've been through so many challenges, lalo na sa, ewan ko ba, mula dun sa pag-upo mo, napakarami mo hinarap na mga challenges, but somehow, good thing is nare-resolve. May nagtatanong dito sa Secretary Duque, sir. Pakilinaw naman daw po yung kung pabor po ba kayo sa rekomendasyon ng OCTA na 2 weeks hard lockdown. Well, kinikonsidera yan, marami tayong pinakikinggan din, meron tayong mga eksperto, na talagang nagpakadalubhasa at mga data analytics, mga data scientists natin, mga epidemiologists, lahat ng magagaling ay nakasuporta yan sa buong IATF. Kasi IATF naman, yan ay policy-making body at nakikinig talaga yan sa mga rekomendasyon ng ating mga kilalang mga eksperto. 55 Edwin ang experts natin na nakaupo dyan at sumusuporta sa IATF. Ganun katindi yung ating mga eksperto. Yung tanong na yan, posible yan na i-recommend na din mamaya sa IATF meeting. Tapos may tinatanong din po yung ating ibang mga kababayan na parang nagiging komplikado sa kanilang kaisipan. May naririnig pa kasi kaming circuit breaker, parang kuryente. Ano ba yun, Secretary? Ano ba yung technical yung circuit breaker, ibig sabihin lang niya, lockdown. Yun lang ibig sabihin yan. Mabilis. Ibig sabihin lang, kasi circuit breaker, alam mo sa bahay, di ba may circuit breaker tayo. Kung meron ground, nag-ground yung kuryente, di ba? Imbis na masunog, ano nangyayari, magti-trip yung circuit breaker. Meron gadget doon sa isang cabinet niya sa kusina, may mga circuit breaker siya na tinatawag. So, imbis na masunog, yung ground, doon mapuputol ka agad, maiwasan yung pagsunog. Kasi mapuputol yung koneksyon ng kuryente. Ganon din dito. Pinuputol mo yung hawaan.
sa pamamagitan ng early lockdown, Ayun. aggressive lockdown. Yun ang ibig sabihin po. Halimbawa sa isang zona, no, sa isang lugar, halimbawa sa isang syudad, tapos doon sa isang particular na purok may pumutok na COVID doon at dumami. Doon pa lang magla-lockdown ka na, ganun, Secretary, no? Yun ang circuit breaker. Tama kayo. Ayun. Yun po ibig sabihin nun. Alright. Yun ang katumbas nun. Apo. Sir, baka may hindi ako naitanong at mga bagay na gustong pang linawin at sagutin dahil ikaw din ay sentro ng kontrobersya. Kasi napagkakataon, sir. Go ahead. Well, iyan naman ay ang mahalaga dito, Edwin, ang mga kababayan natin. Tatalima po tayo Yes. sa ating pong minimum public health standards. Kasi alam niyo naman po na hindi naman pa sapat ang ating proteksyon laban sa COVID-19 sa pamamagitan ng bakuna. Di gamitin natin at sumunod tayo sa mga dati ng subok at naging epektibo na pamamaraan. Yung wearing of face shield, face mask, yung social distancing, pag-iwas sa mga kulob na lugar, bagkos ang siguraduhin sapat ang ventilasyon sa mga lugar na pinupuntahan. Dahil ventilasyon talaga napaka-mahalaga ng ventilation. Yes, sir. Ka Edwin, ano? So, yan, nasubukan na natin yan last year. Napababa natin yung surge natin ng July-August. Naalala mo yun, di ba? July-August, nagka-surge tayo. Tapos wala na tayong bakunang pinag-uusapan nun eh. Dahil Yes, wala. Ito naman, March-April, may bakuna nga dumating, kakaunti. Walang epekto sa pangkalahatan protection. Pero kalahati naman natin ang kaso, from mga 10,000 na nag-peak tayo daily, ngayon sa mga 5,000 tayo plus. Pero ito na nga, unti-unting tumataas. Sa 6,000 level lang nga tayo. Kaya talagang pinapaalalahanan natin ng lahat na ang laban sa COVID-19 hindi pwedeng gobyerno lang, local and national o pribadong sektor. Buong gobyerno, buong lipunan po ang kinakailangan tumugon sa problema nito. Ayun. Nakasalalay po ang tagumpay natin sa COVID-19. Nasa balikat ang bawat Pilipino. So sumunod lang po tayo sa mga minimum public health standards at sa mga LGU paigtingin ng PDITR strategy. Sir, merong panghuli na ito, talagang huli na. May mga nagtatanong kasi dahil I think about almost a month ago, merong naging directive din ng Pangulo na pag-aralan itong isa sa mga controversial drugs which is ivermectin. Ano, di ba ikaw mismo nagsabing pinag-aaralan na yan at inutos mo na rin doon sa ilang mga scientifico na bigyan ng kaukulang study yung ivermectin? Inumpisahan na, pero hindi pa tapos yan. Siyempre, mahabang pag-aaral yan at saka meron din isinasagawa na clinical trial sa ivermectin. Pero ganun pa man, pinahintulutan na ng FDA yan na pwede nang gamitin yan as an off-label drug basta't meron lang prescription. Alright. So, once and for all, galing sa ating kalihim ng kalusugan, ano na ho, sir, ang masasabi natin ngayon, meron ba talagang surge o wala? Meron lang tayong mga napapansin na pagtaas ng mga kaso. Pero kung ito ba'y sumipa na, hindi naman. Wala pa naman at harinawa, huwag pong sisipa. Pero ay binabantayan natin ito. Alright. Minomonitor natin to, talagang tutok na tutok tayo. At nakikita nga natin, meron na talagang pagtaas. Lalo na dito sa NCR. NCR na nga, may pinakamalaking naiambag sa national caseload. Sa 1,100 plus na nga tayo, itong nakaraan araw, yesterday, no? 1,100 something yan, no? So, week prior to that, sa mga 650 lang tayo. So, may mga 40% na higit, kumulang ang itinaas. Alright. Secretary Francisco Duque, sir, maraming salamat at pag natawag ako, hindi ako napapahiya. Salamat po, sir, sa susunod. Maraming salamat ka, Edwin, sa pagkakataon binibigay mo sa DOH. Thank you po. Thank you. Secretary Francisco Duque III ng Health Department, mga kaibigan. Maraming paglilinaw na ibinigay sa atin at alinsunod din sa mga tinetext ninyo, nasagutin po niya. Sabi doon sa texter natin, si Reynaldo Medel, sabi niya, yung circuit breaker is the term used by Singapore during hard lockdown. Ayun, no? So, we're not just the only country na gumamit yun. Pinulot din pala natin yun from Singapore. Ganun pala ginagawa nila. Anyway, mga kaibigan, sa ilang pa mga pangunahing pagsana mga balita, tututukan ho natin. May mga nagtatanong pa rin, may mga nagagalit, may mga sabi nga natin ballistic yung reactions. We cannot please everybody.
sabi nga. Philippine Standard Time, mga kaibigan, 28 minutes. Magalipas po ang 10 a.m. Serbisyong lubos sa 882. DWIZ. Serbisyong lubos sa 882. Alright, balik ko tayo mga kaibigan sa palatuntunan ni Ka Victor de Leon Lima. Umanhin muna at si Edwin muna ang inyong nakakasama. Sabi ng mga fans ni Kuya Vic, nasa naman si Victor? May malay ko. Ha? Di ba nagpasabi naman Ate Merlin Yetes, hinahanap si Victor ni na Merlin Yetes, and of course, iba na niyang ang mga followers niya. Meron ng mahalagang lalakarin. Nababanggit yung kausap natin Secretary Duque. Maraming proponents talaga at sabi nga natin in full support dito sa, at gusto nila, minamadali nila na sana ay magkaroon na raw ng conclusions yung ivermectin. Dahil nung matanong natin tinatanong yata kay Congressman Marcoleta tungkol sa ivermectin, trial, sino yung mga dalubhasa na sinasabi niya, siguro yan ang tanong ng ating mga taga-subaybay kay Secretary Duque. Siguro sa mga darating na araw, magkakaroon naman ng hearing patungkol po dyan sa isinusulong na yan na kaparaanan medikal ng ating mga nasa sa Kongreso. Malalaman natin kung ano ang conclusion yan. Good morning, Kaka. Listening now with Jill Balakit and Jason Nabier. Ayan, pagbati ni Jasper Espino. Si Jasper Espino ay yung pinakagwapong announcer ng Lotto sa gabi. Thrice a week yatang nag-a-announce si Jasper Espino ng Lotto result. Yung pinapakinggan nyo at pinapanood nyo sa PTV4. Si Jas Evarle Espino, kaibigan natin sa Facebook. At anak ni Kamading ng May Kawayan, Bulacan. Alright, si Flor de Lis Espadilla ay bumabati din ng magandang umaga. Si Jessica Pasquin Bale. At itong si Arnold Aguilar, mukhang hina-high blood dito Isa sa mga listeners at wika nga natin, kanina pa nag-rant dito sa mga reaction niya. Basahin na rin natin. Sabi niya, ventilation pala, bakit kailangan yung ikulong ang tao? Ayaw yung papuntahin sa beach. Hindi beach. Beach. Ayan. Para makalanghap ng sariwang hangin. Ivermectin kailangan. Tapos meron pa siyang sinabing BO-BO. Alam namin wala kayong kita sa ivermectin. Sabi ni nagwawala itong si Arnold Aguilar. Puso mo, Arnold. May karga ka pa naman bata sa litrato mo. Tapos si Mirna Caballero, hindi daw niya maintindihan yung bansa natin ngayon. Nasaan ka ba, Mirna? Ayan. Kaya Edwin, stay safe. Uy, sarap naman, may nakaalala sa atin si Daynori Celiesa. Alright. So, tuloy ho kami sa paghatid sa inyo ng mga karagdagang mga paksa ng balita at impormasyon. Marami pa ang may sabi nga natin ay merong hangover dito sa nakamit nating gold medal from the Olympic at sa pamamagitan yan ni Heidelin Diaz. At meron pa tayong inaasahan partner, kaya winner, boxing. Diyan naman tayo mahusay. Kasi yung mga laban na yan, hindi nangangailangan, walang height requirements yan. Wika nga natin talagang originality mo yan. Ang ilalaban mo dyan, kapatas mo talaga. Katapat mo, halimbawa sa boxing, by weights, Hindi naman yan makukuha sa tangkad by weights yan. Kung nandun yung pareho kayo ng halos ng bigat, yun, pwede kayong paglabanin. Sa basketball, pinipilit natin sarili sa basketball. Para tayo mga migit pag tayo tapat nun sa mga Amerikano at ilang mga lahi, tataaso nun. Sa China nga, may mga ang tatangkad Kaya wag na nating hangarin yung basketball. Dito na lang sa atin, yung mga basketball sa kanto sa kalsada. Yan, mahusay tayo. Sabi ni Winner Contino din mo daw basketball, agawang buko yun. Salbay ka, ha? Anyway, mga karagdagang pangpaksa ng mga balita, mga kaibigan, ang mga barangay captain, ha? Sige kayo, ang mata ng ating Pangulo ay nasa sa inyo. Siguro si Martin Dino, makausap din natin, Ate Hias Pantaleon. Kasi sinasabi ng Pangulo, inatasan na yung mga barangay captain, kayo ang sumweto
diyan sa inyong mga nasasakupan, alam nila chairman yan eh. Huwag lamang kamag-anak ni chairman kasi kadalasan, yung mga astig sa barangay, bay, uncle ko si chairman. Si chairman ninong ko. Ayan, kadalasan ganun eh. Kasabihan Pilipino yun kung ano daw, kung ang langaw daw, pag nakatungtong sa kalabaw, ang pakiramdam, mas mataas sa kalabaw, di ba? Kaya yun ang medyo may problema ho tayo mga kaibigan. Pag ganun ang naging wika nga natin ay kalakaran ng ating po namang sabi nga ay paniniwala. Anyway, punta tayo sa ilang pang mga paksanang issue at balita. At nakikinig si Ate Lilian, ano? Itong ating presyo ng produktong petrolyo, dahil patuloy ang pagsirit at pagtaas, may mga nagpapanukala ngayon na suspindihin muna yung value added tax diyan sa oil products in particular. At isa dyan sa nagpanukala dyan, si Senador Amy Sagot. Ayan, kaibigan ni Kuya Winner. Si Senator Amy Marcos, na chairman ng Senate Committee on Economic Affairs. Anya, dapat suspindihin muna ng 1 taon yung ipinapataong na value-added tax sa oil products. Yan ay sa gitna ng dinaranas nating COVID-19 pandemic. At nung Martes, kung nyo maalala, just yesterday, ay nagpatupad, just the other day, Martes nga pala, nagpatupad ho yung mga oil companies ng 1.15 na karagdagang presyo dyan sa bawat litro ng gasolina, 60 centimos or 60 centavos sa litro ng diesel at 65 sa litro ng kerosene. So, kinuwenta-kwenta ni Senator Amy, mula January last year, o mula January of this year, should I say, sabi ni Senator Marcos, nasa 13 pesos na bawat litro, itinaas ng gasolina. Sobra kayo, ha? At itinaas yan ho ng gasolina 10 piso sa bawat litro ng kerosene kung kukwentahin mo magmula noong Enero. Ang problema dyan, at lahat tayo na-obserbahan naman yan, triggering product yung oil petroleum, di ba? Pag yan itinaas mo, sigurado ho yan, nagkakaroon ng domino effect. Yung domino, di ba? Pag nakatayo lahat yan, sundutin mo yung unang domino. Pag nabuwal yan, sunod-sunod na yan. Yung domino, o kaya yung kahit yung pitsanong madyong na paboritong hawakan ni Kuya Winner. Pagaling ko sa salatan eh. Ano ba sinasalat doon? Pinanunod ko mga nagmamadyong. Si Hiyas Marunong. May sinasalat. Ha? Iba yung alam ko sa Latin eh. Winner Contino, nawawala ko ha. Saka yung ganyang format ng nasa sa isip mo, yung susunod, si Atty. Topacio. O si Hiyas naman, Totoo yan? Totoo yung sinasalat sa madyong flower? Pag ako napahamak dito at napatawag ako ni Ma'am Ana Cancino, talagang flower. Sige. Si Hiyas, sagot mo ko, ha? Yun daw ang kinakapa doon sa madyong ay flower. Mga buwisit na rin. Pero pinag-uusapan natin yung langis. Kasi nga, nagsimula lang ako sa domino, napunta ako sa flower. Doon sa pagkapaho nung diba, sa domino. Pagka bumuwal yan, dire-diretso. Parang pizza ka ako ng madyong na may kinakapayo, kaya pala tayo napunta doon. Anyway, nagpatupad ho ng yung pamahalaan ng dagdag na 12% VAT sa fuel products, bukod pa sa excise tax, ipinataw sa ilalim ng trade law. Kaya iyan ho, ang nasisilip na dahilan ni Senator Amy Marcos at yung bagay na yan ang nagpasirit sa presyo ng petroleum products na pag ginalaw at tumaas, ay nako, sunod-sunod na sakit ng ulo natin. At makikita ho ninyo yung gulong ng kalakalan from the mountain tops pababa ay nagkakaroon na ho ng tinatawag nating cost effect. Philippine Standard Time, alas 10:44 ng umaga. Serbisyong lubos sa 882. DWIZ. Serbisyong lubos sa 882.
Alright, 10:45, a quarter before 11, mga kaibigan. Pagsapit ng 11, may nakita na akong mutya at talado, no? Na nagbabasa-basa at nagre-review ng kanya po namang mga tatalakan this morning. Pag si Tala Saldivar na kasama mo at kayo nasa isang bahay at ikaw ay medyo ang team rin ng ang iyong lifestyle ay patamad-tamad, ay magigising ka parang may sirena. Ay, bumakong ka na dyan! Delikado. Anyway, it's 10:46, mga kaibigan. Sa ilang pa mga karagdagang pagsana, mga balitang ating hinihimay, samantalang tayo ay nakaisa na tayo ng magandang interview mula kay Secretary Kiko Duque. At ngayon naman, mga kaibigan, syempre, yung concern sa ating mga kababayan na nagtatanong, ha, mga kaibigan, patungkol sa ano nga bang kahihinat na nila doon sa ganitong pag nagkakaroon ng lockdown. Ewan ko lang kung mauulit pa yung tinatawag nating ayuda. Wala na yata ibibigay, di ba? Meron pa ba? Yun ang delikado eh. At saka hanggang ngayon may mga nagsisentimiento na yung kanilang mga kapitan ala namang nakarating. Nakakarate. Uy, wala na basta bagay, pagkarate, nung panahon ni, doon sa Caloocan, kumpare ko yun, si Mayor Malonzo, kung tawagin natin si Mayor Karate. Pero, not literally karate dahil karatista yon. Pero doon sa pondo, ay kahit pa paano, ginamit naman ng maayos siguro. Nga? Dito daw, sa pondo sa pandemic, maraming nagdusa, maraming umiyak, marami ang nasaktan dahil sa epekto ng pandemya. At may ilan din natuwa. Lalo na nung nagbaba ng tulong ayuda pinansyal. Kaya lang, kung kayo'y magsusumbong na ganon sa mga chairman ninyo na nangarate, sabi nga ni Paring Winer, laki pa ninyo ang kaukulang ebidensya. Napakadali sa lahat yung mag-akusa. Napakadali sa lahat na magbintang. Pero yung pagbibintang, may kaakibat yan na ebidensya. Hindi yung mga hearsay lang, narinig ko si ganyan, nabalitaan namin si ganito, mga karatista yan, parang si Kuya Winner may alam ng mga karatista. Ano ba barangay mo? Ayoko. Parang taga-Pasig ka eh, di ba? Diyan ka lang sa libis ng Pasig, di ba? Kaya may parang alam si Kuya Winner. Anyway, makinig muna tayo ng report mula sa Bulacan. Metro Patrol. Si kabayan ko, si Louie Angeles. Louie, go ahead. Yes, kaka, at bagamat patuloy pa rin ang walang tigil na pag-ulan dito sa Bulacan, problema pa rin ang ilang mga lansangan dito sa MacArthur Highway na kung saan ilang mga bayan din ang talagang hirap na hirap ang mga motorista, lalo na itong mga motorsiklo na halos karamihan ay tumitirik lalo niya dyan sa bahagi ng intercity na halos ay kalahati ng gulong ng sasakyan ang lalim ng tubig ba dahil na rin sa walang humpay na bulos ng ulan, at ito ay naging catch basin nitong area na to ng mga ilang industrial dito, yung itong mga building ng mga rice mill, kaya dito maagos yung mga kanilang mga kabigan. At paging dito sa area naman ng Malolos ay napansin-pansin natin dito sa kabaan ng MacArthur Highway na marami pa rin mga ningi ng pasensya ang DPWH dahil pang unawa, dahil ayaw nga naman lumigil ng ulan, meron pa namang magre-repair ng kalsada kung ganitong panay buhos ang ulan. Sayang lang naman ang effort na gagawin ng DPWH, pero hindi sila tumitigil kahit na patsi-patsing lamang ang kinamunang ginagawa pansamantala. Yung ating sitwasyon mula rin sa Bulacan, Metro Patrol, West Sugulan, 10 km. Alright, mga kaibigan, kailangan din naman kasi na hindi naman sa sinasansala natin yung operasyon ng DPWH. Kailangan sila ngayon, higit lalo pa, pagkatapos ng baha, di ba Kuya Winner, pagkadaming mga potholes, yun ang napakadelikado sa ating mga motorista, higit lalo dun sa mga nagmumotor, Kuya Winner. Nakita mo nung sa araw, yung nagmumotor, nakunan nung dashcam nung sinumusunod na kotse, napadaan dun sa baha, nawala yung nagmumotor.
nilaman mo ng baha o kaya nung yung mga potholes, pag nasagasaan ng gulong ng motor mo yan, goodbye. Oh. Lalo't kung wala kang helmet, kaya kaingat ho kayo. Kaya pag muulan siguro sabihan niyo yung mga mister niyo na mahilig pa rin magmotor na iwan na muna yung motor pag umuulan sapagkat napakadelikado ho yan. Hindi niyo alam lalo pat flooded yung lugar na dadaanan. Ay yung kotse o yung sasakyan, jeep, ay ano pa man, 4 ho ang gulong yan. Hindi ho yan bubuwal basta-basta kahit makasagasan ng potholes yan. Anyways, 10:50, sa mga oras na ito ay mayroong pulong balitaan ang ating mga kapatid at kaibigan dyan sa Liga ng mga Broadcaster. Pinangungunuhan ng ating kasamang Lakay Rolly Gonzalo. Pinapanood ko sila ngayon samantalang naka-onboard ako dito. Kaya't kasama sa kanilang Zoom press-con. Tawag niya ang uso ngayon, di ba? Sabi nga ni Kuya Winner, mas mabilis. Mas mabilis ang dating ng mga balita. At saka nang tinatawag nating G. Sabi nga, get the news. Ayan. Ang guest nila, si Secretary Martin Andanar. Meron pang mga ilang guest dito na hindi ako pamilyar. Pero nakatutok yung talagang tropa ng mga broadcaster. Nemesis Polanco, sina Benedict Abaygar, sina Joy Rustia. Nakakamiss tong tropa namin. At sina Jun Roque. Lahat to ay nandyan sa pamamagitan ng Zoom. Samantalang dati, pag nagpa-press ko, meron kami regular forum pag weekly, magkakatabi kami nila Lakay. Nagkakape, di ba? Kaya lang lahat ng mga kakape namin doon, ubus na. Kaya si Lakay, merong obituary pa sa programa niya. Sabi ko, matatag ka talaga. Lahat ng mga katabi natin, obituary. Kaya pag pumupunta sila, kaya ako tumabi sa kanya. Baka ma-obituary ako. Pero kidding aside, maganda ito. At pinag-uusapan, guest nila si Martin. Lakas nga natin. Ano ba yung pinag-uusapan nila? Yung nagtatanungan, di ba? Go ahead, ganun. So, ayun, sila kayo. Sila kayo, napapakinggan nyo, weekend na lang. Ayun. Sabi ni Secretary, mayroon pa akong newscast. Anyway, mga kaibigan, it's 10:52. At ilan pa rin sa mga karagdagang pagsanang balita at impormasyon ngayong umaga. Sigurado na daw yung tulong pinansyal. Ito maganda. Sana'y totoo ito tutut. Sigurado na daw yung ayudang pinansyal, ibig sabihin tulong na pera, atik. Ayan. Ano pa tawag sa atik, Kuya Winner? Diyan kabihas datong, ano pa? Maraming tawag yan ng kabataan mo. Pizza. Pizza. Ayan. Sigurado na daw yung tulong na yan sa mga apektado ng enhanced community quarantine. Pero take note, ito'y dyan sa mga nakikinig sa atin sa lugar ng Visayas at Mindanao. Ayan. Nagbagay ho ng tawag nating report ngayon si Undersecretary Jonathan Malaya ng DILG. At pirmado na ho. Nilagdaan na ni Secretary Eduardo Año kasama si Secretary Rolando Bautista ng Department of Social Welfare Development yung kasunduan para sa tulong pinansyal sa mga apektado ng ECQ dyan sa mga probinsya ho ng Iloilo, sa lungsod ng Iloilo kasi magkaiba yung province itself sa yung Iloilo City, na hindi ng Gingoog City sa Misamis Oriental at CDO, Cagayan de Oro City. At 1,000 piso kada tao at pinakamataas 4,000 piso kada pamilya. Ayun, halimbawa isang pamilyang tudulog, kahit na kayo marami doon, hanggang 4,000 lang yung maximum sa isang pamilya. Makukuhang ayuda ho dyan sa mga apektado ng ECQ sa binanggit nating mga syudad, yan po naman sa Visayas at Mindanao. Gaano na ho ba yan sa panahong ito, di ho ba? Pag nabarya yung 1,000 piso ho ninyo, goodbye. Wala nang wika nga natin panahon para matipid nyo yan. Nasa linya ho natin, mga kaibigan, sa remaining 6 minutes, si Undersecretary Martin Dino ng DILG. Napakasipag ding, sabi nga, miyembro ng aparador ng ating Pangulo, particular dyan sa DILG. Yusek Martin, magandang umaga. Wala pa? Nasa meeting po. Akala ko naman inilagay mo kasi una pangalan Talaga tong siyas magkaminsan daplis Hindi ko alam kung sinasadya mo talaga pag wala si Victor de Leon Lima dito
Pag, ano sabi ni Kuya Vic, hindi ko lang pwedeng sabihin on the air pag sinasabihan si Yes ano yun? FU? FU? Anyway, hindi, FU naman Sinabi ko bang FY? Nasabi ko na. De la Via ni Victor de Leon Lima. Pag nagkukwentuhan silang dalawa, history. Minsan pinakikinggan ko, yes, halika dito. Bakit? Ilan ba si ganito? Ay, patay na yun. Silang dalawa, history. Nagkasama kasing matagal Hindi ko lang alam kung sila doon lang nagkasama sa opisina. Baka ma-FU din ako ni Kuya Vic. Anyways, 10:56 mga kaibigan. At salamat to sa inyong mga reaksyones At kahit pa paano, napapangiti namin kayo sapagkat ganitong oras, marami na akong ay bakit na may mga babaeng ganito kay Winner? Yung ilang naglalagay dun sa notifications ng FB, pagkatapos napaka-daring na ganyan. Kay Winner, tingnan mo, Tapos pag nag-react ako, magagalit na. Magkamisa may mga babae, di mo rin matansye. Anyway, it's 10:56 mga kaibigan, tuloy-tuloy na mga balita pa rin. Susunod sa pamamagitan ng palatuntunang Yes Topacio. Kasama dyan si Miss Tala Saldivar. Si attorney nasa gitna ng hearing, nasa hearing, hindi makalabas. Bakit pag nag-hearing si attorney, sabi ng judge, diyan ka lang, Attorney Topacio. Kasi pag ikay lumabas, para kang batang malikot na kung saan ka nagpupunta, na napipigil yung hearing natin. Kaya pag si attorney ang lawyer ninyo at nasa loob ng courtroom, inilalak yung courtroom. Hindi makalabas si Attorney Topacio. Anyway, salamat po mga kaibigan sa patuloy niyong pagtitiwala at pagsubaybay sa ating mga programs dito po naman sa DWIC. At thank you din doon sa ating mga bossing na behind us, patuloy sa pag-encourage sa atin. Mga boss pa namin magkaminsan sa umaga magre-remind sa atin na tuloy tayo sa pagpasok, sa pagkikibaka. Parang napakalakas maka-encourage, wika nga. Anyway, maraming salamat kay Doc E.G. Ong. Nag-text sa atin, sabi niya, miss you bro. At salamat Doc E.G. Kaibigan niya ni Yusek Robert Rivere. Anyway, si Tala na ang inyong antabayanan sa ilang sandali at mamaya magkarinigan tayo mamayang hapon kung ako ay hindi lalagnatin. Bakit? Alas 2 ngayong hapon, naka-schedule ako ng aking second dose ng Sinovac vaccine. Diyan po naman sa, wala naman Kuya Winner, alam mo naman yung lugar ko Inampun ako ni Boss Edgar Cabangon Doon lang naman ako sa wakwak magpapaturok mamaya Diyan sa Mandaluyong. At ganun pala magte-text sa'yo, nag-text na sa akin, magandang umaga po dyan sa mga bumubuo at sandali, basahin ko lang ganito pala yun Kuya Winner, dahil mag-iiwan kayo ng number. Anong first dose ko, dyan ako naturukan sa Mandaluyong, dyan nga sa lugar ng aming bossing. Ngayon nag-text ka sa akin kagabi, yan Mandabox. Nakalagay dyan pupunta ako ngayong umaga o ngayong hapon para dun sa second dose ng bakuna. Salamat to at makakakumpleto na ho tayo. Anyway, maraming salamat mga kaibigan. Susunod na ang Yes Topacio minus Attorney Topacio. But nandiyan po bakit tayo pumasok ni Tala dito? Ayaw niyang asaan siya? Tala! Lumabas ka riyan! Pumasok ka din Ayun Ayun may kausap. Pinagbibilinan ng kausap. Huwag kang makiki-interact Bakit tayo pumasok? Siyempre, naiya ako sa'yo Ayaw pa, pasilip na. Alin sisilipin mo? Ikaw. Ayan. Bakit pala tayo talaga? Hello. May kausap ko sa phone. Tama, magtatrabaho ka na kamo. Oo, magtatrabaho na pala ako. Bro, ano lang, pera mo lang, magtatrabaho muna yan. Pawalan mo muna. Sige, after bro. Bye-bye. Ino mo naman, nagpapaalam mo sa kung sino man yun. Kaibigan ko? Kaibigan lang pala. Kanegosyo. Kanegosyo lang Amang pala. Anyway, Tala Saldivar is next. Ako po si Anthony Eusebio. See you later. Bye! I feel good. Serbisyong lubos sa 882.